Ang Supreme Court na nagsabi. Oo. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Opo. Kasi kaya ako na inumag yun. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa Wala na. nahuli ka na ng balisasa, ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Lahat po ng bumubulong na yan, kahit na may kapasyahan na, merong 3 pagkakahalin tulad dyan. Aba, oo. Magkakapareho sila sa 3 larangan. Oo, binanggit Una. ko pa yan. Opo, oo. Una, magkakapareho sila eh. Oo. Yung una, hindi nila ni-review, hindi kailanman nila binasa ng masinsinan yung rules of procedure in impeachment proceedings ng House of Representatives. Kasi kung nabasa nila yon, hindi sila bubulong ng ganon. Opo. Hindi nila imamali yung mga tao na kasama ko ron. Pangalawa, sila'y paborito ng mainstream media. Pangatlo, wala silang pagmamahal sa mga Duterte. Oo. Di ba? Oo. Ganun silang lahat eh. Tingin ko ngayon naintindihan ko na kung bakit natataranta sila na ituloy itong impeachment. Baka hindi na kasi nila maulit sa February 6, 2026 kasi arami nang nakabantay yung pansuhol nila para pumirma doon sa mga congressman. Baka hindi na nila maibigay sa 2026 sa dami ng mata. Nandiyan na si Ping Lacson, nandiyan na si Sherwin Gatchalian na ipapublish yung budget na booking na ni na congressman, ni Jimmy Bondoc, ni Jigs, yung mga insertion, nagalit na rin. Kahit papano, tinablan din after 3 years, ang kagalang-galang na Pangulo natin, ang tagal bago taplan, kasi may mga bagay na nakakamanhid na iniinom o tinitake, namamanhid ka, o wala akong sinasabi pare, tumatawa ka, tumalab na rin. Siguro, natatakot sila na hindi na nila ma-repeat performance yung panunuhol noong 2025 para sa impeachment. Kaya natataranta sila, kaya heartbroken sila. At ang balita ko, yung mga 7-Eleven daw dun sa paligid ng batasang pambansa na ubos ang tissue sa dami ng umiyak noong na-archive ng Senado yung impeachment. So with that, Just a follow-up, sir. Yung dalawang congressman na binabanggit nyo, incumbent sila, and do you have an information kung more or less magkano ang kickback nila? Thank you. incumbent sila. Incumbent sila. Tatlo na nga yan eh. Nakalimutan ko lang palang banggitin na meron pa pala kami isa. Lahat sila incumbent. At matatakaw. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saan man ko po kayo naroon, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW sa iba't ibang panig ng mundo, mabuhay po kayong lahat. Saludo po kami sa inyong sipag, tatag at determinasyon para sa inyong pamilya at para sa bayan. At ngayon nga mga kababayan, pag-usapan natin itong naging batiko sa naging desisyon ng Senado na i-archive nga po itong impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte mga kababayan. At dito nga po ay na-booking itong si Senator Risa Hontiveros na yung isa niyang nabanggit na kaso doon na nabaliktad umano hindi pala totoo. At inamin naman niya yun mga kababayan. Inamin naman niya na nagkamali siya dun sa kaso na yun na nabanggit niya. Kasi nagsalita din yung isang justice ng Supreme Court na hindi nga totoo yung nabanggit na yun ni Senator Risa Hontiveros mga kababayan. At dito nga ipinaliwanag din itong si Senator Marcoleta kung bakit siya nag-decide na i-dismiss ito nga pong impeachment complaint dito kay Vice President Sara Duterte mga kababayan. Pero bago po tayo magpatuloy sa video na yan ni Senator Marcoleta, ay panoorin muna po natin itong naging press conference naman ni Mayor Magalong, ni Atty. Topacio, Atty. Jimmy Bondoc at saka ni Congressman Ungab. At meron pa silang mga kasama dito kaya lang hindi natin masyadong kilala mga kababayan. Dito nga ay pinag-usapan pa rin itong korupsyon na laganap at kinasasangkutan ng mga ilang mambabatas at mga ilang politiko dito mga kababayan. At ayon nga po dito kay Mayor Magalong, meron na siyang mga natatanggap at marami nang nagpapadala sa kanya ng mga impormasyon patungkol nga po sa korupsyon nangyayari. Particular po dito sa flood control mga kababayan. Ito po, panoorin natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. At kung nais mo mag-join sa ating community, ay click mo lang ang join button na makikita mo sa baba. Maraming salamat po. Mayor, ang pinag-usapan mo natin dito yung tungkol sa budget, pork barrel, and control, yung mga flood control projects. Baka mayroon po kayong masasabi, statement or any statement.
Ito nga yung mga paboritong mga project ngayon ng ating mga mababatas, lalo-lalo na sa mga miyembro ng mga House of Representatives. Yun. At ako'y nagulat ng itong mga pinadala sa akin ng mga photos at pictures ngayon, ebidensya. Kasi marami nang kumokontak sa akin, pinapakita nga nila. Itong mga projects na ito yung mga sponsored or initiated by certain congressmen. And lumalabas na yung mga congressmen na rin, sila na rin ang mismong contractor. No? Ang sistema dyan, sasabihin na lang ng congressman na para hindi halata na siya yung contractor, kukuha siya ng isang contractor din, bibigyan na lang niya ng royalty, say 3%, at sasabihin niya, huwag ka mag-alala, bibigyan pa kita ng isang project, ikaw na rin ang gagawa ng isang multi-protocol. So, payag na rin yung contractor. Importante sa kanya, meron siya kahit pa paano kinikita. Pero nakakalungkot dyan, yung gagawin project. Dahil talagang matindi ang pandaraya. Meron nga akong picture dito na ang nakalagay sa program of work is a 12 meter or 9 meter pala naman sheet pile. No? Pero nung nasira na yung embankment, pero lumabas na isang picture na isang sheet pile na ang haba lang is 1 meter. So, tinanong ko doon tinanong ko yung kakilala. Sabi ko, posible ba na? Baka naputol naman. Sabi, imposible po mapuputol yan. Hindi po mapuputol yan. Ibig sabihin, dinaya na kagad nila. Pangalawa, ganun din yung gabyon. Explain nila sa akin lahat. Ang isang araw, in-explain lahat sa akin ng isang engineer, paano nila dinadaya lahat yung gabyon. Hindi yung mga one by one na mga wires na talaga nilalagyan ng mga bato. Ganun din pala mga pandaraya nila. At for some reason, somewhat na rin nila yung mga taga-DPWH sa pandaraya nila. Meron namang project na management officer dyan. Na, kumbaga, bakit natotolerate na gano'n? Kaya, ang nangyayari ngayon, pag dumaan ngayon yung malakas na ilog, lakas na kakainin niya yung ilalim dahil hindi na siya nakagambyon. So, these are the things na mga ginagawa nilang kalokohan dyan. At ang nakakalungkot dito, this is a safety issue. It endangered the lives of many of our constituents. Well, marami sa kanila apektado dito. Another is yung yung markup sa presyo ng sheet piles. Alam mo, sa merkado, per kilo yan. Ang sabi sa akin ng isang supplier, ngayon, ang presyo niyan is, sa merkado, from the supplier, mga 34 pesos yan pag in-import namin yan per kilo. Tandaan nyo, yung isang 12 meter na sheet pile, aabot siya ng 556 kilos. So, 34 pesos per kilo. Ang gagawin ng supplier, ibebenta niya yan ng mga 38 o 39 pesos. May kita na siya dyan. Pero tingnan niyo yung mga detailed unit price analysis. Meron dyan, umaabot dyan, mga 72, 78, merong 90. Grabe. Isipin mo lang per kilo yan. Ganyan na lang kalaki yung kanilang markup. Ginagawa yan ng mga DPWH. Siyempre, gagawin nila yan para at least they can cover yung porsyento na ibibigay din nila, i-deliver nila dyan sa mga napakakurang na mga politiko na yan. So, ang dami nilang scheme. Napakarami nilang scheme. At ang isa pa rito is, itong mga mambabatas, nagpapalitan din sila ng mga best practices nila kung paano lalo sila makapandaya. So, ito ay nangyayari na, matagal na nangyayari ito. At lalong tumindi itong panato for the past 3 years. Kaya kailangan na natin tuldukan talaga at mabuti na lang at lumalabas na ito mga kalokohan. So I hope na tuloy-tuloy lang po yung ating kampanya laban dito sa corruption, itong pagtataguyod pa ng good governance. Maraming salamat po. Sir, si Manny Tupas, Philippine Star. Ask ko lang, sir, mga ilang yung dinisclose nyo kanina, mga ilang congressman po yan, and saan po sila saan silang regions, even without going to details po? Thank you. Itong dalawang congressman na ito na nabanggit ko sa inyo, dito sa Luzon area to. Tapos meron pa kaming titingnan uli sa isang lugar ulit. Napakarami na ngayon. Dumarating na mga impormasyon ngayon. Kaya naghihintay nga ako kung sino mag-iimbestiga so that we can provide all this information to sa investigating body.
So sa ngayon, wala kaming alam. We're trying to inquire kung sino talaga ang designated na main investigator office sa investigating agency. Pero wala pa naman. So, naghihintay pa ho kami. Pero marami na akong nagpapadala sa amin ng mga iba't ibang mga informasyon sa very critical and essential report that would prompt the investigators and at the same time provide them the necessary lead para alam nila kung saan sila, ano yung focus nila. I've done this in the past, yung investigation dyan sa Caloocan, dyan sa Ilian, 2015. And I was told by President Pino. At pinatawag niya kami mismo sa Malacanang. Talagang verbally, dinesignate niya ako sa lead officer, investigating officer dito sa anomaly. And in fact, during our first case, namin nga kami ng 5 months. The first case pa lang, we were flooded with a lot of information. Nagulat na lang kami na hindi lang tip of the iceberg. Kumbaga yung nakakit pa lang namin pala yung dulo pa lang ng isang team. Ang dami palang kalokohan niya dito sa buong bansa. So, we started in Las Nieves and Busan. Then we went to Bohol and then Region 3 area. Pero, we were already flooded with a lot of information. Ganun din ang mangyayari dito sa panato. Once na nag-umpisa ang investigation, hindi mauubusan ng mga informasyon ang ating mga investigative agencies. Kaya sana, ubusan na talaga yung investigation. Nag-iimbestiga, natulat ako, nag-iimbestiga yung mismong House of Representatives. Para mo sinabi na yung criminal, kung imbestigan mo na lang yung sarili mo, alamin yung mga criminal na ginawa. Ako. Ay, hindi ko naman sinasabi na puro sila, sila dyan involved. Marami rin dyan, makikino dyan, House of Representatives. Program lang sila. Mas marami kasi may kalokohan. It's about time na talaga we have to deal with them. We have to deal with them straight. Diretsuhan na kasi I just came from a meeting sa LCP, League of Cities. And I was the former Secretary General. Talagang maraming lumapit sa akin ng mga mayor. Sinabi nila sa akin talaga na sama talaga ng loob. At binanggit nila sa akin yung mga sino-sino, ng mga politiko, na korap na politiko na pinapagit nila pang mga ginawang kalokohan sa ligang nila. And sabi nga nila, they're willing to join me. Kung sakaling patawag man ako sa House of Representatives. Minsan matatawa ka lang eh. Tawagin nila na pag tinawag ng Amerikano yan, hair splitting, sabi niya. Walang pinag-iba yun eh. Semantics. Yung archive at saka yung motion to dismiss. Oo, yung archive, binaon mo sa baul. Okay. Yung baul na lumang-luma. Yun yun. Puro amag yun. Pero dahil sa archive, may nagsasabi, anytime, pwede na bang buhayin yan? Dependent yun kung sakasakaling magmilagro. Yung Supreme Court. Ang Alam Supreme mo, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, 8 sa kanila, Oo. ni-reverse ang sarili. Bumaliktad. Walo. Mhm. O sinasabi niya kasi, 180 degrees. may pagkakataon kanya namang Mhm. Opo. nag-reverse, unanimous. Naku, may nawang mali dyan. Sana? Meron Ay, pong nawang mali. hindi ako kumibo doon. Aha. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen, Opo, ang magsasaka kuminsan nagiging mangingisda. okay. Magkahalo yun eh. Opo. Kasi pagkatapos mo maitanim yan, may mga isdang Tama. Diba? May variety na kayo ng palay natin. Oo, Hindi ka mag-isda ng Oo. Hito. hito kayo dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa. Yung balisasa, Opo. isang ginawang pangsilo ng isda yon. Opo. Iuumang mo sa tubig yan, lalo na yung medyo umaabot yan. Oo. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Opo. Matetempt siya na pumasok eh. Kasi maglalagay ka ng doon eh. Ano, yes po. Okay. Pero may option siya, ha? Papasok kaya ako, hindi. Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po. Wednesday. Isang araw. Opo. Isang araw. Sige, pumasok ka. Kung akalain pumasok, yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok eh. Ay, hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun eh. Yung parang pagpasok mo, pag ano mo, nakaano na yun. Kahit anong One way gawin mo yun doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. O tingnan mo nangyari ngayon.
Ang Supreme Court na nagsabi. Mhm. Oo. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, Mhm. napangiti na ako doon. Opo. Kasi kaya ako na inumag yun. Oo. Ah. Kasi alam nyo, natalakay na. Tatlong beses nagkabali-baligtad yun. Merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Ayun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa Wala inyo, na. nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Oo. Nasa sayo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, Ano? ay mabuti na rin niya yung umaamin ng pagkakamali at hindi siya itatama. Hindi kasi Anong naitama? naitama yung kanyang pagkakamali. Na Oh. umamin sa pagkakamali. Oh, sa mga pero tweet. nanatiling mali. Sa mga tweet, pag-amin mo ng tama ngayon, Oo. Nang mali. Pag-amin niya ng mali. papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na gano'n. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa'yo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Oo. Dito lang talagang palagay ko Magsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Oo. Meron pa. Pangalawa, void ab initio. Yan, una bes, wala kang Oo. pakalan, wala kang... Dalawa na. Opo, oo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Oo. Ay, ano matindi. Oh, Mhm. mag-EMR ka ba riyan? Oo, meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, Oo, patay na eh. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sa sinabi ko. Oo. Wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Kong Marcoleta, si Sen Senator. Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Oo. Mukhang hindi Wala, po, Sen. no? Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko eh. Ito, Meron itong statement meron eh. ito. Meron statement ba Meron, dyan? oo. Meron siyang statement po. Ang sabi niya dito, Oo. Meron pa rin daw siyang makikita, Sen eh. Nasa na ba yun? Ito, nasa page 3. Ayan, Page yan. 3, ayan. Oo. Oo. Sa pagbibilipika ano niya, nalaman niyang marami, Marami. opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Ano, ha? Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa, kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto na pare-pareho at kalaunay binaligtad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit siya naturang information. Mayroong sa binanggit eh, yung Ito yung pero sa isang Facebook post, isa Oo. Yung isa nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Oo, alam mo kung anong pinagtalunan dyan? Ito daw po yung International Bridge for the Acquisition Oo of nga, pero Agriculture po. ang tinatanong ko sa'yo, anong subject matter? Aha. Yung BT talong. Oh, yung bio... Yung mga modified. Bio- yan eh. Oo. Bioengineered. Kaya nga ang tanong ko, pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Constitutional. Unconstitutional, Mhm. violative of due process, Wala naman due process. Opo. No. void ab initio, o pinag-uusapan lang talong. BT tanong pa lang issue Yung doon. BT talong yan eh. Oho. Kasi nga, yung iba, alam mo yung mga modified, Organism. yung iba doon ayaw kumain na. So sabi niya gano'n, yung constitutional right namin na ayaw kumain doon. Okay, so sige palagay mo, nandun ang unconstitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akma lang yung sinasabi niya. Pinipilit niya lang. Para yung isang isda na pumasok sa balisasa ni Nelson, Opo. talagang paikot-ikot, pilit na lumalabas. Hindi ka na Lalo sa makakalabas dyan. hihigpit po yung balisa sana yun, Sen eh. Hindi ka Opo. makakalabas doon kahit anong gawin mo. Sa amin po sa Laguna, nung ako nakatira sa Laguna, ang tawag sa amin doon ay bukatot. Yan, bukatot. May gumagawa yung talsiyan eh. Sen, sa inyo pala, balisa sa Pampanga. Ano ba paano yun eh? Opo, oo. Ito naman lang, mayroong makapag sa Tagalog kung ano yun. Oo. Mukhang wala, Sen. Mukhang Kapampangan na lang tayo. Baka pero yun Pero nga. alam nila yung ating dinidescribe eh. Opo. Isa siyang mekanismo na gawa-gawa sa, minsan yung tambulang na kung ano. Opo. Papasok yung gano'n. Madaling pumasok, pero yung paglabas ang problematic. Aha. Nandun yun eh. Kaya nung ilatag ko yun, Opo. hindi pumasok siya. So sige. Ayun na yun. Wala na kayong gagawin kung hindi pangangatwiro na lang. Kung paano kayo makakalabas dyan, nasa sa inyo na yan. Yeah. Ngayon, ang gusto ko, magpakaingat po kayo kung sino-sino na lang ang bumubulong sa inyo. Yan. Yung pangangatwiran naman, hindi naman original sa kanila. Ako, nung tumayo ako ron,
Sarili ko yung katwiran ko. Hindi ako nagdidepende sa iba. Hindi sila makakapagsalita kung hindi nila hawak yung kanilang mga Gadgets. gadgets nila, tsaka kung sino-sino yung bumubulong. Isip-isipin to, sa kabubulong nila, Nako, may pasyan eh. pumasok tuloy sa balisasa. Oo, Di ho ba? nakapasok ngayon sa balisasa. Oo. Wala na akong magagawa. Ngayon, dapat awayin niya kung sino yung nagturo sa kanya. Yun ang dapat. Oo, Yun yung siya naman bubulong kung ano mo. kasi sinabi, Oho. kuha ng kuha. Kamukha nga nung babae. Oho. Sinabi na nga, huwag mong gagalawin. Huwag kang pupunta sa gitna na yan. Huwag Oho. mong pakikialaman yan. Abay, sinabi ba naman nung nagbulong eh? Sinabi ba sa'yo na gano'n? Hindi totoo yung ka maniwala. Ganitong gawin mo. Kumain ka. O yung asawa naman. Sabi ko pa nga, nagbiro ako eh. Oho. Yun po yung kauna-unahang under desire na natala sa Biblia. Sumunod eh. Tumawa pala yung Oo, plenario. ganun, susunod. Bahala kayo. Oho. Ang daming bulong ng bulong. Ayan. Yung mga yon matatanda. Matatanda kasi na talagang... Yan naman, binigyan din natin ng paliwanag. Opo. Lahat po ng bumubulong na yan, kahit na may kapasyahan na, merong 3 pagkakahalin tulad dyan. Aba, oho. Magkakapareho sila sa 3 larangan. Oo, binanggit Una. ko pa yan. Opo, oo. Una, magkakapareho sila eh. Oho. Yung una, hindi nila ni-review, hindi kailanman nila binasa ng masinsinan yung rules of procedure in impeachment proceedings ng House of Representatives. Mhm. Kasi kung nabasa nila yon, hindi sila bubulong ng ganon. Opo. Hindi nila imamali yung mga tao na kasama ko ron. Mhm. Pangalawa, ito pa isang pagkakatulad nila. Sila'y paborito ng mainstream media. Suki lagi yung mga yan. Tama Oo. kayo. Oo. Ah, pangatlo, Mhm. wala silang pagmamahal sa mga Duterte. Oho. Di ba? Oho. Ganun silang lahat eh. Kontra Duterte nga. ang mga yan. Ganun. Wala namang yung merong magbubulong sa kanila na basta't ako yung objective ako. Oho. Ako balanse ako magtuturo sa'yo. Balanse ako magpapayo sa'yo. Wala. Nandun sila sa 3 yon. Oho. Makikilala mo silang lahat. Isipin mo kung talagang sila ay nag-aaral lang. Inisa-isa ko lahat ng mali na ginawa ng House of Representatives. Mhm. Meron ba tumayo sa mga kasama na kinontra kahit isa sa sinabi ko? Wala. Opo. So, ibig sabihin, hindi sila kumontra sa mga sinabi ko na puro kamalian. Bakit ang sinasabi nila ngayon? Nagkamali ang Korte Suprema. Aha. Ang Oo. ang nagpasya, ang nagkamali daw, hindi yung mga naghanda. Dapat ng mga- sana ako, kahit Oo, na paano, paano? merong inaasahan ko noon, may mga tatayo doon isa, 2 hanggang 3, o kaya gusto nilang tumayo lahat. Mhm. Kontrahin nila yung sinabi ko. Wala silang walang kinontra kahit isa. Halimbawa, sinabi ko, yung pong impeachment complaint, nakalimutan po nilang lagyan ng verification. Oh, walang kumontra. Sa tuntunin namin, Hmm. dismiss yun eh. Oho. Mhm. Bakit hindi man lang nakita ng ano? Kung halimbawa, natuloy ang impeachment dyan, Opo. natuloy kunwari. Oo. Ha? Yung unang araw pa lang, ipo-point out ko na eh. Padi-dismiss ko kagad yun eh. Walang verification. Walang verification. Di tapos na kami. Isang araw lang, tapos na eh. Mhm. So, balikan nyo ka ako yung rules natin. Anong sinasabi dyan? Mhm. Pagka walang verification, sabi niya, it will be treated as a mere scrap of paper. Pag-uusapan pa ba natin ito? Hindi na. Motion to dismiss. Ayun na, magbobotohan na. Aha. Oh. Pero Pwede nang gamitin yung motion to dismiss kasi impeachment court na yun. Ah,